Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Francisco at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bahagyang yumoko ang lalaki at walang sinabi. By the way, let me introduce, this is the etiquette officer of my pay family. Natapos magsalita ang lalaki, tumingin sa etiquette officer, malamig na ngumiti, at sinabing, ang dalawang babaeng ito ay mga bisita ng aking pamilyang pay, ikaw bilang etiquette officer ng pamilya pay, dapat ka bang mag-ayos ng tirahan para sa mga bisita? Natural. Iniyuko ng etiquette officer ang kanyang ulo at magalang na sinabi. Bahagyang ngumiti ang lalaki, kung gayon bakit nakatayo ka pa rin dyan? Bakit hindi mo dalhin ang dalawang bisita sa guest room upang magpahinga? Tumango ang etiquette officer, naglakad ng ilang hakbang papunta kina Ivory at Ziking, at gumawa ng bahagyang pag-iimbita. Nagalit si Ziching, at nang makita niya ang mukha ng lalaki, alam niyang hindi siya mapakali. Natural na alam ito ng ikapitong prinsesa, at nagmamadali siyang tumingin kay Peigo. Ngunit si Peigo ay talagang walang magawa sa oras na ito, at umiling sa kanya, senyales sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito. Bagamat talagang nakakainis na ang mga nasasakupan ni Xiao Xiao ay nang ahas na maging mapangahas sa harap ng Panginoon ng lungsod, ngunit ang usapin ng Han Sanchen ay naging sanhi ng pagkagalit ng grupo, at si Peigo ay hindi handang magdulot ng anumang gulo dahil sa natitira ni Han Sanchen, miyembro ng pamilya sa panahong ito. Kaya, sa halip na ito, mas mahusay na huwag pansinin ang huling bagay, hindi bababa sa makakuha ng iyong sariling seguridad. Bahagyang ngumiti si Ivory, hindi man lang ito isinasa puso, pagkatapos ay magkakaroon ng labor etiquette officer na mangganguna. Tumango ang etiquette officer, at kasama ang dalawang babae, dahan-daang naglakad patungo sa guest room. Nang makitang umalis ang dalawang batang babae, sa wakas ay hindi na nakayanan ng ikapitong prinsesa, at nagmamadaling pumunta sa tabi ni Peigo, pare, ganyan, ikaw. Tama na, Kier, bihira kay Miss Ivory na maging matino, kaya ito na ang katapusan ng usapin, huwag nang magdulot ng gulo. Pero, may gustong sabihin ang ikapitong prinsesa. Gayunpaman, ikanaway na ni Peigo ang kanyang kamay at bumantong hininga, ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay hindi pag-usapan ang iba pang mga bagay, ngunit ang seguridad ng pangunahing lungsod. Nang bumagsak ang mga salita, iwinagayway ni Peigo ang kanyang kamay, senyales sa lahat na magpatuloy. Ang ikapitong prinsesa ay walang magawa at maaari lamang umatras mula sa korte kasama ang lahat, ngunit bagaman sila ay magkasama, ang kanilang mga ekspresyon ay iba. Halatang proud na proud ang grupo ng mga tao, at muntik nang mawala ang ikapitong prinsesa. Nang malapit na sila sa pasukan ng bulwagan, ang grupo ng mga tao ay tumingin sa ikapitong prinsesa, at halatang nginisyan, at pagkatapos ay naglakad sila palayo. Kumunat ang noo ng ikapitong prinsesa, iniisip kung ano ang pakay ng kanyang pag-irap. Gayunpaman, ang kabilang partido ay umalis na, at hindi niya masyadong inisip iyon. Napabuntong hininga siyang naglakad patungo sa kanyang tirahan. Sa oras na ito, ang dalawang babaeng si Ivory ay nasa kabilang dulo. Kasunod ng etiquette officer, dumaan sila sa ilang bulwagan hanggang sa guest room ng City Lord's Mansion. Bagamat hindi maikukumpara sa Zaifeng Pavilion ang laki at karangyaan ng mga guest room dito, malinis at elegante pa rin ang mga ito. Medyo hindi komportable na mapaalis sa Zaifeng Pavilion, ngunit kahit papaano ay nagbigay sa kanya ng kaginhawaan ang guest room. Hindi naman masamang manirahan dito. Pero ang hindi talaga inaasahan ng dalawang babae ay dinala sila ng etiquette officer sa guest room at hindi huminto sa guest room, bagkus dumaan lang ito ng bahagya at naglakad patungo sa mas malalim na lugar. Hindi na nakatiis si Ziching, at
Hindi niya napigil ang magtanong, "Officially, hindi ba ngayon lang iyon ang guest room? Bakit hindi tayo huminto at papasok pa rin sa loob?" Nako, dalawang bisita, ito ang pangunahing guest room, hindi ang tinitirhan ng dalawa. Nasa loob pa rin ang tirahan kung saan nakatira ang dalawa. Nang marinig ang mga salita ng opisyal, medyo natarante si Ziching. Hindi ba para sa mga bisita lang ang pangunahing silid? Ano ang hindi kung saan sila nakatira? Hindi kaya may secondary room doon. Gustong magsalita ni Ziking, ngunit si Suyingxia, na nasa gilid, ay umiling, na sinenyasan siyang huwag nang magsalita pa. Nakita ni Ivory ang ugali ng pamilya Pei. Ang kinaroroonan ni Han Sanchen ay hindi alam ngayon. Natural, hindi maganda ang mukha ng pamilya Pei. Sa oras na ito, talagang wala sa mood si Ivory na magdulot ng anumang gulo, at ayaw niyang makipag-usap sa iba. Pinagtatalunan ang mga ito. Magiging magandang bagay ito para kay Peigo, at magiging malinis din ito para sa kanyang sarili. Sa ganitong paraan, nagpatuloy ang tatlo sa paglalakad patungo sa looban. Ang likod ng host at ng bisita ay halatang medyo off-angle, mababa ang bahay, at sa unang tingin, nakatira ang mga katulong. "Dito ba tayo nakatira?" tanong ni Ziching, na medyo nananakot. "Nako, hindi yon." Nakangiting umiling ang etiquette officer. At least si Ziking ay may kapayapaan ng isip, basta't hindi ganito ang lugar, ayos lang. Kung tutuusin, ang mababang klaseng silid na ito ay talagang hindi isang problemang tirahan, ngunit ito ay masyadong nakakahiya. Makalipas ang ilang sandali ay huminto ang tatlo. Storytelling channel sa YouTube. Sa paghintong ito, hindi lamang si Ziching ang lubos na natulala, ngunit si Ivory ay naghinala din. Pagkadaan sa kwartong tila utusan ay pumasok silang tatlo sa isang eskinita, at sa kanto sa dulo ng eskinita ay huminto silang tatlo, at isang bare low house lang ang nasa harapan nila. Isa raw itong bahay dahil may tatlong dingding at bubong, na halos walang pundasyon na dapat taglayin ng isang bahay. Ngunit bukod dito, isa pa lang ang sangkot at kaugnay nito, ang kulungan ng baboy. Ang bakod, ang maruming loob, ay naglalabas pa ng masamang amoy, ang taas ng bahay ay wala pang 1.5 metro, at ang lapad ay wala pang 2 metro. Kung tawagin mong kulungan ng baboy, wala naman talagang masama. Kayong dalawa, ito na ang susunod ninyong pahingahan. Mahinang sabi ng etiquette officer. Pinapauwi mo kami dito. Kumunat ang noo ni Ziching at nag-aalalang sinabi. Bahagyang ngumiti ang etiquette officer, medyo magulo ang mga kondisyon, ngunit huwag kayong mag-alala, kayong dalawa, may ipapadala ako mamaya ng kobrekama at kutsan. Bagamat maliit ang lugar, nasa loob nito ang lahat ng laman loob. Kapag bumagsak ang mga salita, aalis ang opisyal ng etikete sa sandaling iyuko niya ang kanyang ulo. Ziking man o Ivory, ang dalawang babae ay talagang mabait, ngunit sa harap ng lahat ng mga bagay na ito, hindi na nakayanan ni Ziking, hinawakan niya ang damit ng etiquette officer at binuhat siya. Ulitin mo ang sinabi mo, pinatira mo kami dito. Bagamat sa usapin ng tangkad, ang opisyal ng etikete ng pamilya ni Pei ay mas mataas kaysa kay Ziking, ngunit sa harap ng ganap na lakas, siya ay binuhat pa rin ni Ziking na parang manok gamit ang isang kamay. Nagpanik siya para makawala, ngunit nalaman niyang kahit na babae si Ziking, hawak niya ang kamay niya at hindi gumagalaw. Nagmamadali siya ngayon, "Girl, please let go, please let go." Ano ba? Itong klaseng lugar na to, natatakot ako kahit sarili mong mga utusan ay hindi mabubuhay, ano ka ba? Halatang naghahanap ng gulo, sigaw ni Ziching. Girl, ang maliit ay gumagawa din ng mga bagay ayon sa utos. Ang panauhin na ito ay titira kasama ang host at panauhin, at ang susunod na panauhin ay titira sa katulong. Ito. Bakit? Tanong ni Ziching. Lahat kayo may kasalanan na bisita, kaya natural lang, sa kulungan ng baboy na to. Hayaan mong mabuhay ang nanay mo. Hindi napigilan ni Ziching ang kanyang panloob na galit, kahit na siya ay talagang hindi makayanan ang gayong insulto, itinaas niya ang kamay at itinapon ang opisyal ng etikete sa kulungan ng baboy. Sa isang putok, binasag ng lalaki ang bakod at gamulong sa kulungan ng baboy. Hindi gamaan ang pakiramdam ni Ziking, at nang magsisimula na siya, pinigilan siya ni Ivory, may nagayos na manirahan tayo rito, kahit patayin mo, walang kwenta, isa lang siyang opisyal, paano? Halatang may espesyal na sinabi sa kanya,
Kung hindi, sino ang may lakas ng loob na ayusin ang mga bisita dito? Kahit na si Peigo ay hindi malamang, ngunit ang mga tao ng mga prinsipe ay malinaw na ang mga tao sa likod. Oo, oo, o ang babaeng ito ay bingzo matalino, ako, susunod lang ako sa utos. Ang opisyal ng etiquette ay bumangon mula sa lupa sa takot, at pagkatapos ay nais na tumakbo palabas habang ang dalawang batang babae ay hindi pinapansin. Hindi sinasadya ni Ziching na talunin siya. Nang makitang aalis na siya, kusa na lang niyang itinaas ang kanyang mga paa para takutin siya. Pero ganito na lang, ang ilan sa kanila ay natakot pa rin at nagsuray-suray, at umalis na lang pagkatapos gamulong at gumapang. Ate Ivory, gusto ba talaga natin tumira dito? Itinaas ni Ziching ang kanyang mga mata at tumingin sa langit. Hindi niya alam kung ito ba ay intensyon ng Diyos, o dahil sa pag-ihip ng madilim na hangin, madilim ang langit at uulan. Kung hindi ka makakahanap ng ibang masisilungan sa oras ng ulan, ito na lang talaga ang magiging tirahan nilang dalawa. Saglit na nag-isip si Ivory, pagkatapos ay tumango, mabuhay, bakit hindi? Dahil ang iba ay nagayos para sa atin na manirahan dito, kung hindi tayo mabubuhay, hindi ba ito magiging kawalan sa iba? Nang bumagsak ang mga salita, kumilos si Ivory upang pumasok sa loob. Dali-dali siyang pinigilan ni Ziching, pero Sister Ivory, mabaho at marumi dito. Bahagyang ngumiti si Ivory, pagkatapos magdusa, si Fang Wei ang pinakamagaling. Kung wala si San Chen, susubukan naming maging dahilan para sa kanya, kaunting gulo hanggat maaari. Kung babalik siya at tumira tayo sa ganoong lugar, hahanapin din niya tayo ng hustisya. Hindi ba sinabi ng ikapitong prinsesa? Ganito na sila ngayon. Kapag kailangan nila ng 3,000 sa pamilya natin, tingnan natin kung ano ang gagawin nila. Pagkasabi noon, diretsyong naglakad si Ivory sa tinatawag na kulungan ng baboy. Yumuko din si Ziching at pumasok, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at maingat na nagtanong, pero, Sister Ivory, naniniwala ka ba talaga na makakabalik si Brother San Chen? Tungkol sa tanong na ito, mapait na ngumiti si Ivory, ngunit sa huli ay nagngangalit siya at tumango, bakit hindi ka naniniwala? Saglit na nag-alinlangan si Ziking, ngunit tumango din, si Sister Ivory ay nagsabi ng oo, kung gayon ay dapat na. Tama ang aking kapatid na babae, ngayon, hinayaan niya kaming matulog sa kulungan ng baboy, at kapag ang aking 3,000 kapatid na lalaki ay bumalik sa hinaharap, sila ay magiging isang malaking 8. Ang dalawang babae ay tila hindi nasisiyahan sa isa't isa, ngunit sa katunayan, sa likod ng kawalang kasiyahan na ito ay may kalungkutan at kawalan din ng magawa. Marahil, ito rin ang itinuturing nilang tanging dahilan para sa kanilang pagpupumilit. Nilinis lang ni Ivory ang kulungan ng baboy. Bagamat madumi at mabaho, doon pa rin sila titira. Nang maglaon, sa mga kamay ng mga katulong na ipinadala ng opisyal ng etikete, kinuha ng dalawang babae ang kanilang sariling kama. Siguro dahil nabugbog siya, at sobrang nagilty ang etiquette officer. Siguro dahil medyo natakot din siya sa tinatawag na Return of Han San Chen. Bagamat hindi bago ang bedding na ipinadala ng isang tao, malinis naman ito. Matapos ihagis ang kutsan ay bahagyang umupo ang dalawang babae. Hindi makahiga, hindi sapat ang anggulo sa kwarto para ibuka ang mahahabang binti ng dalawang babae, nakayuko lang ang mga ito, nagpapakita ng kalungkutan at kawalan ng magawa. Wow! Halos kasabay nito ang malakas na kalabog sa mga pader ng labas ng lungsod. Napuno ng dilaw na buhangin ang kalangitan, at ang itim na hangin ay pumasok. Nang ang mga tao ng pamilya Pei ay nag-aatubili na imulat ang kanilang mga mata mula sa dilaw na buhangin, tiningnan nila ng mabuti at nakita na ang natitira sa hangin ay talagang 10,000 mga itim na hayop. Kung ikukumpara sa kanilang mga naunang pagpapakita, sila ay lubhang mabangis sa oras na ito, na may mahahabang pangil at madugong mga mata. Nakita nila ang aso na maraming taon nang nagugutom at nakakita ng pagkain. Galit na galit silang sinundan ang pader ng lungsod at sinubukang umakyat, at ang mga hindi makaakyat ay sinubukang tamaan ang pader ng lungsod ng galit na galit. Maging ang pader ng lungsod na ilang metro ang kapal ay mahirap ipakita sa harap ng nakatutuwang banggaan ng halos nakatutuwang itim na mga hayop na ito. Nanginginig sila at nalaglag ang mga brick sa patuloy na epekto.
Si Peihu ay nakatayo sa yulunan ng pader ng lungsod, na tinatanaw ang 10,000 hayop sa ilalim ng lungsod nang walang pakialam. Uminom. 10,000 tao ang sabay-sabay na uminom. Labanan ang kalaban, ipagtanggol ang pamilya at ang bayan, patayin mo ako. Galit na sigaw ni Peihu, at biglang iwinagayway ang kanyang nakataas na kamay. Boom! Umalangaw-ngaw ang libu-libong tambol. Patayin. Uminom ang lahat ng hukbo. Sa susunod na segundo, sa pader ng lungsod, ang mga mahahabang arrow ay pinaputok, ang mga malalaking bato ay inilalabas, at ang mahika ay maaaring sumabog. Bang bang bang! May malalakas na ingay sa labas ng lungsod, at hindi mabilang na mga itim na hayop ang mabilis na nawalan ng buhay sa pag-atake, ngunit mayroon ding maraming mga halimaw na lubos na nagalit sa pagkilos na ito. Para sa isang oras, ang digmaan ay pumasok sa isang mainit na estado. Mayroong digmaang ito sa labas ng lungsod. Para sa mga tao sa pangunahing lungsod na hindi nakakakita ng digmaan sa loob ng mahabang panahon, ito ay talagang isang maliit na gulat at nakapanlulumo, ngunit sa katunayan, karamihan sa kanila ay maaaring palaging mapanatili ang isang tiyak na kahulugan ng katwiran at kalmado. Ang pagkuha ng 10,000 hakbang pabalik, ito ang pangunahing lungsod kung tutuusin. Bagamat hindi masyadong maraming tropa, ngunit ang mga elite ng pamilyang Pei ay naroon lahat, na nakakagulat at hindi mapanganib. Bukod dito, narinig din nila na ang anak ng pamilyang Pei ang namamahala sa labanan sa pagkakataong ito, kaya ang labanan na ito ay ganap na walang problema para sa kanila. Dumating na ang gabi, at hindi huminto ang digmaan, ngunit ang buhay ng lahat ay hindi naapektuhan, kung paano mabuhay ay kung paano mabuhay. Gayunpaman, ang mansyon sa lungsod ay medyo naiiba ngayon. Sa mansyon, walang tensyon at depresyon gaya kanina. Walang ibang dahilan. Matapos ang ilang oras ng paglaban, bagaman ang mga elite ng pamilyang Pei ay nasawi, ang pangkalahatang kalakaran ay kontrolado pa rin. Sa madaling salita, pagkatapos ng labanang ito, nagkaroon ng bahagyang tagumpay ang hukbo ng pamilyang Pei sa pamumuno ni Peihu. Matapos ang ilang oras ng matinding labanan, pansamantalang natigil ang labanan sa labas ng lungsod. Naturally, sa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga subordinate, si Peihu, ang unang meritorious man, ay bumalik sa lungsod upang pansamantalang magpahinga. Ang mga prinsipe ay sadyang naghanda ng isang salo-salo sa hapunan, sa ngalan ng pagbibigay kay Peihu ng ilang masarap na pagkain at muling pagdaragdag ng ilang pisikal na lakas, ngunit sa katunayan ay sinamantala nila ang pagkakataong ito upang magpakitang gilas sa mansyon. Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang sabihin sa lahat sa pamilyang Pei kung sino ang kinabukasan ng pamilyang Pei. Pagkatapos uminom at kumain, hindi umalis si Peihu at ang iba pa. Sa halip, tumungo sila sa kulungan ng baboy, kung saan naroon ang dalawang babae. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!